Oras mo natin sa buong Pilipinas. 4 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan lalagdaan na ngayong araw. Ronda Pilipinas. Bukod sa Program 29 o yung tinatawag na P29, Rice for All Program, ilalarga na rin ng DA sa mga susunod na linggo. Murang bigas, asahan na rin ng iba pang mga consumer. Ronda Pilipinas. Posibleng pagpalpak ng mga automated counting machines sa 2025 midterm elections. Pinaghahandaan na ng COMELEC. Preparasyon sa halalan, puspusa na. Ronda Pilipinas. At artificial intelligence dapat nga bang katakutan? Alamin mamaya sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. At balita sa ibayong dagat, Iran, may bago ng Pangulo. Ronda Pilipinas. Balita sa pampalakasan, Alas Pilipinas head coach nanawagan ng kooperasyon mula sa mga koponan ng kanilang mga players. Ronda Pilipinas. Bakit hindi nagko-cooperate? Bakit kailangan panawagan? Showbiz naman, Bea Alonzo, aminadong ilang buwan na nilang sinusubukan ni Dominic Roque na ayusin ang kanilang relasyon. Ronda Pilipinas. At kinaltasan ang sweldo ng empleyado dahil sa hindi pag-attend sa party. Nako! Bawal ito. Ronda Pilipinas. At nakakahawa ba ang bulutong? Alamin mamaya. Let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha, Monday na Monday! Grabe, ganda ng tugtog. Isa ba? Sige, tuloy lang. Aha, swing na swing. Oh, mga thunders. Mga matrona. Teka muna ha. Oy, alam nyo ba na ang Department of Health ay nagpaalala na delikado daw ang kalusugan ng mga kabataan na may mukbang na content. Ha? Yung kain ng kain. Ha? Yung lamon ng lamon ng kung ano-ano. Ay bawal daw ho yan. Ito ho nangyari ngayong weekend. Ito hong katawan, itong picture ni Secretary Herbosa ay viral ngayon. Oo. At inaanggulo nila sa malaking-malaking katawan ni Secretary. So sabi ng mga netizen, bago umiwas, ikaw muna. Salbahay talaga itong mga netizen na to. Magandang araw, lunes na araw. Ngayon po sa Ronda Pilipinas, live na tayo sa DWIZ 882, Metro and Mega Manila. At live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda. And of course, ang ginagawang radyo kanina mga TV sa Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr.
Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, nakatakdang lagdaan ngayong araw sa Malacanang ang Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement o yung tinatawag na RAA. Kasunod nito na magkakaroon ng courtesy call sina Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sasaksiyan din ni PBBM ang paglagda sa agreement pagkatapos ng nasabing aktibidad. Ang RAA sa Japan ay isang commitment na nabuo sa Philippine-Japan Foreign Industrial Meeting noong 2022 pa po ito. Matatandang isinagawa ang unang normal na negosasyon para sa nasabing agreement noong November 2023 na pinangunahan ng National Defense kasama ang iba pang delegasyon mula sa Department of Foreign Affairs at sa Department of Justice. Ronda Pilipinas. Samantala, target ng Department of Agriculture na ilunsad na ang Rice for All ngayong buwan. Sa panayon ng DWIZ, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na sa pamamagitan nito ay maaaring makabili na ng mas murang bigas ang lahat ng consumer maliban pa ito sa programang P29 na sinimulan kamakailan. Ayon din kay Asik Guevara, ang presyo ng bigas sa Rice for All program ay nasa 45 pesos to 48 pesos kumpara sa normal na presyo nito sa merkado na 55 to 60 pesos. Pero meron naman pong plano ang Department of Agriculture and I know this will be soon. Yun pong tinatawag nating Rice for All. So mas maglalabas po tayo ng bigas na mas mura po sa normal po na market prices. Mga 45 to 48 pesos po na range. Kung saan po lahat po ng mga gusto mag-avail ng murang bigas ay makaka-avail din. At yun nga po, dahil nga po gusto nating palawigin ng iba pang mga kadiwa centers and stores, so mas magiging accessible po at mas makakabili po sila ng mas murang bigas. Ase, kanina may binabasa ako kanina na isang item. Ang sabi, mas mababa daw sa 45 pesos. So I was kinda expecting mga 44, 43. Yung pala, mas mababa sa 45 to 48. So it can be 45, 46, 47. Ha? Samantala, giniit ni Asek Guevara na plano ng DA na matapos ang P29 program o matapos ang P29 program hanggang 2028. Ang atin po namang plano, ang programa na ito ay ini-envision po natin na hanggang sanang matapos itong termino po ng ating mahal na Pangulo. Ang alam ko sa P29, yan yung mga NFA rice. Oo, yan yun. Yung sinasabing luma pero pwede pang kainin. Alam ko yan yun eh. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Meron ba? Oh, ako ba eh? Ayos na? Oh, mic test. Ha? Meron na. Okay, very good. Okay, tanggap po tayo ng isang report. Incoming Education Secretary Angara may naisip na paraan para mapahusay ang employability ng mga K-12 graduates. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Buena. Sally, go! Plano ni Incoming Education Secretary Sani Angara na magpa-issue ng certification ukol sa technical o vocational skills ng senior high school graduates para magamit nila sa pag-apply ng trabaho. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagtuunan niya ang pagsiguro sa employability ng graduates ng K-12 program. Noong nakaraang linggo ay pinunto o ginit ng Pangulo na hindi natupad ang pangako ng K-12 program na maaari nang makapagtrabaho agad ang senior high school graduates. Ayon kay Angara, isa sa mga nagsabatas ng K-12 na hindi natupad ang ganong hangarin dahil hindi nagkaroon ng assessment at certification ukol sa particular na skills at edukasyon ng senior high school graduates kaya't hindi nakikita ng employer ang kanilang kakayanan. Gagayahin niya ng DepEd ang certification at accreditation na ginagawa ng TESDA. Bukod dito, pagtutuunan din umano ang kakulangan ng pasilidad para sa textbook training ng mga estudyante.
Nakakasana rin anya ang pulong ni Angara sa grupo ng mga employer at mga leader na iba't ibang industriya para maging bukas sa senior high school graduates dahil hindi naman lahat ng trabaho ay kailangang ibigay sa college graduates. Kumpiyansa si Angara sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na papayag dito ang mga employers at mga industriya sa kanyang plano. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Talaga bang certification lang ang kailangan ng mga batang to para ma-employ? Hindi ho eh. Kasi ultimo yung mga college graduate, hirap na hirap sa paghahanap ng trabaho eh. Ito pa kaya mga K-12 lang. Oo, yan ang sinasabi ko noon na hindi tayo nakahanda. Ayaw. Sino mga nagplano niyan? Ala na. Ala na sila. Siya. Ang alam ko sa mga nagpasa ng batas na yan ay isa sa mga talagang strong supporter niyan ay mismo si Secretary Angara. Okay, alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Baka ho, may mga meetings kayo at may mga lakad kayo ngayong araw na ito. Alamin natin kung wasak ang ating mga plano sa linggong ito. At ngayong araw na ito, narito po ang opisyal na tagawasak ng plano natin sa araw-araw at linggo-linggo. Linggo-linggo yun. Alamin natin mula kay Daryl Justin. Daryl, ano magiging weather for today? Kulang na lang doon, Dennis, buwan-buwan at taon-taon. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang aking weather report ngayong araw ng Lunes. Patuloy na iira ng easterly. So ang hangin mula sa dagat Pasipiko na kasalukuyang nakaka-apekto sa Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. At sa mga nabanggit na lugar, asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Dito naman sa Kalakhang, Maynila at sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas tayo ng isolated rain showers at thunderstorms katulad ng naranasan ng mga nakaraang araw. Pero kagabi ba, banayad ang gabi natin kagabi, pero nung Sabado, dire-diretso pag-ulan. Dulot po ito ng localized thunderstorms. Ang tsansa ng pag-ulan sa araw na ito ay nasa 45 hanggang 84% na maglalaro magmula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya yung may mga meeting sa mga oras na yan, aga-agahan ninyo lumabas kung ayaw ninyong mabasa ng ulan. Sa atin naman 3-day weather forecast sa Metro Manila, asahan mula bukas hanggang Huwebes ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog, pagkidlat, lalo na sa hapon at sa gabi. Ang temperatura ay papalo mula 26 hanggang 36 degrees Celsius, 45 hanggang 84% ang tsansa ng mga pag-ulan. Iloilo City, kaparehas na kondisyon naman ang inaasahan mula Martes hanggang Huwebes. Mainit na panahon sa umaga at tanghali, bunsod po ng easterlies at bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog, pagkidlat sa gabi. Ang temperatura maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Davao naman, asahan din ng maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa gabi. Ito ay mararanasan mula Martes hanggang Huwebes at ang agwat ng temperatura ay 26 hanggang 31 degrees Celsius. Dagdag ko lang nung nakaraang weekend, umira lang intertropical convergence zone pero ngayon easterlies na lang po ang nararamdaman sa bansa. At good news dahil walang nakikitang tropical cyclone o low pressure area sa loob ng at labas ng Philippine Area of Responsibility mula ngayon hanggang Miyerkules. Yung init na nararamdaman natin, hindi ganun kainit, ano? Iba na dahil hindi maalinsangan. Hindi na kagaya ng El Nino kasi na El Nino. Sobrang init, sobrang alinsangan. Yung heat index umabot hanggang 45, 48 degrees. Bakit ba pakalat-kalat yung mga kulog na yan? Pakalat-kalat ang mga kulog kasi naghahalo-halo weather systems natin. Easterlies, mainit tsaka combined. Hindi ba sila pwede mag-usap-usap? Ay, tingnan natin. Tatawagan ko mamaya. Tatawagan ko yung mga ulap mamaya kung gusto natin malaman yan. Hira, pakalat-kalat na. Pati minsan, pag-ulan, pagkulog, pakalat-kalat eh. Minsan, di ba, Pakalat-kalat. dito sa Pasig,
napakainit. Paglipat mo sa bandang Makati, sa bandang Maynila, Pasay, wala. No. Sobrang bagsak naman ng ulan. Kausapin natin yung mga ulap mamaya, baka makahingi tayo statement. Patuloy ang aming paalala na maging handa sa mga pag-ulan sa hapon o gabi, kaya't mainam pa rin na magdala ng inyong mga panangga gaya ng payong at kapote. Ito, kailangan pulido na to. Nung Biyernes, binaba ko yung gabi. Sumikat ang araw, ganap na alas 5:33 ng umaga at lulubog ang araw mamayang alas 6:30 ng gabi. Antabayan na susunod ko mga weather report at updates mamaya sa Balitang Bayan alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. At yan po muna ang aking weather report, whether you like it or not. Sa mga lalabas mamaya, don't forget your payong. Ako po si Daniel Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Nangangamba ang grupong Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated sa Region 12 sa magiging epekto sa Bigas 29 program ng pamahalaan para sa mga vulnerable sektor na tinatawag. Ayon sa grupo ng mga rice retailers, hindi lamang ang mga lokal na magsasaka ang maapektuhan ng nasabing programa. Malaki rin ang magiging epekto nito sa mga negosyante ng bigas sa oras na may patupad ito sa rehiyon ng Mindanao. Paliwanag ng Grecon na mas pipiliin ng taong bayan ng murang bigas na alok ng gobyerno. Kakumpetensyaan niya ng mga negosyante ang Bigas 29 program ng gobyerno. Samantala, kumpiyansa ang samang industriya ng agrikultura na kayang ituloy-tuloy ng Department of Agriculture ang bentahan ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga piling Kadiwa stores. Ronda Pilipinas. Ilan ba ang Kadiwa store sa buong Pilipinas? Samantala, inaasahang magpapatuloy pa ang mataas na presyo ng kamatis ngayong tag-ulan. Ito ang ihayag ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PICAFI, taliwas sa pahayag ng Department of Agriculture na maaari nang bumaba ang presyo sa mga susunod na linggo. Pinaliwanag ni PICAFI President Danilo Fausto na nakakaapekto ang ulan sa paglaki ng mga kamatis at iba pang mga gulay maging sa presyo ng mga ito. Pinayuhan naman ni Fausto ang Department of Agriculture tugunan ang kakulangan sa post-harvest facilities upang matiyak na maipipreserve ang mga kamatis tuwing peak harvest season. Post-harvest pa rin anya ang solusyon gaya ng pagkukonvert sa mga kamatis bilang tomato paste at tomato sauce. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Maritime Cooperation ng Pilipinas at Thailand higit pang palalakasin. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Lalo pang palalakasin ng Armed Forces of the Philippines at Royal Thai Navy ang kanilang Maritime Security Cooperation. Ito ang natalakay nila AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Royal Thai Navy Commander-in-Chief Admiral Adong Panlam nang bumisita ang huli sa Camp Aguinaldo. Napag-usapan ng dalawang opisyal ang mga plano upang mapahusay ang kapabilidad sa maritime security ng Pilipinas at Thailand sa pamamagitan ng joint exercises at defense training. Alinsunod ang kooperasyon ng dalawang pwersa sa 1997 Philippine-Thailand Memorandum of Understanding on Military Cooperation. Parehong siniguro ni General Bronner at Admiral Panlam ang kanilang commitment sa rules-based international order upang maisulong ang importansya ng stabilidad at kapayapaan sa Southeast Asia. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yun, tuloy-tuloy ang mga balita. Samantala, artificial intelligence. Dapat nga bang katakutan? Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Tila
Tila magkaiba ang reaksyon at emosyon ng mga Pilipino sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya na anilay senyales ng development ng bansa at sa iba't ibang aspeto. Pinakahuling sumambulat ang idea ng AI o Artificial Intelligence na nagsisimula na ring ika-ngay magamit mula marketing hanggang healthcare. Ano nga ba ang Artificial Intelligence? Ang Artificial Intelligence ay simulation ng computer system na ang pag-iisip ay parang katulad ng tao upang makapagsagawa ng ilang aktibidad tulad ng reasoning, learning, understanding language, at maging problem solving. Batay sa pinakahuling statistics, 73% ng maraming henerasyon ang positibo sa AI na isinusulong ng DTI, Department of Trade and Industry, at DOST, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology, Research and Development. Tuloy-tuloy naman ang paglago ng AI industry sa Pilipinas habang lumalawak din ang mga requirements o pangangailangan nito. Sa katunayan, ipinabatid ng Google Philippines na isang transformative opportunity para sa Pilipinas ang dala ng AI para tugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng productivity at paglalabas ng human potential. Kaya naman, bilang bahagi ng pinalakas na commitment ng Google Philippines para sa isang Digital Philippines ay nag-alok pa ang nasabing kumpanya ng AI courses kung saan maaaring mag-avail ng scholarship sa DTI o Department of Trade and Industry. Ayon pa sa Google Philippines, malaking tulong ang AI courses para makakuha ng mga idea para sa mga bagong produkto o serbisyo, magkasanang personalized marketing campaigns, pag-automate ng data entry o customer service at makapagpasya hinggil sa resources allocation. Lumalabas din sa pag-aaral ng Access Partnership na maaaring pumalo sa 2.8 o halos 3 trilyong piso o katumbas ng 50.7 billion pesos ang kita hanggang sa 2030 o susunod na taon ng mga negosyo sa bansa na nag-adapt ng AI-powered products and solutions. Ayon kay Dr. Fraser Thompson, Principal Economic Strategy ng Access Partnership, nasa 595 billion pesos ang kontribusyon sa ekonomiya ng Google AI products and services at ito anya ay 64% na mas mataas kumpara noong 2020 at hatid na 89 billion pesos na export benefits na 14% ng kabuuang economic activity. Inaasahan din anya nilang maraming sektor ang makikinabang tulad ng professional services sa pag-revolutionize ng AI sa ekonomiya ng bansa. Ipinabatid din ni Dr. Thompson na malaking tulong ang AI sa pag-level up ng workforce para matugunan ang kakulangan sa digital talents. Samantala, lumutang ang mga pangambang malawakang magamit ang AI sa midterm elections sa susunod na taon. Kaugnay nito, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mahigpit nilang pagbabantay laban sa paggamit ng AI ng mga kandidato sa iba't ibang paraan. Bagamat nilinaw ni Chairman Garcia na walang kapangyarihan ng komisyon na papanagutin ang mga gagamit ng AI lalo na sa kampanya dahil wala rin namang anyang batas na nagre-regulate sa social media. Fair Elections Act lamang anya ang pinanghahawakan nila kaya't puspusan ang paggigiit nilang maipagbawal ang ilang aspeto ng AI tulad ng deepfake lalo na sa kampanya. Yung deepfake, kaya nga sa fake ibig sabihin hindi makatotohanan, falsity yun, kasinungalingan at isipin mo isang araw bago mag-eleksyon biglang nagsalita si Sir Drew at sinasabi ini-endorse niya isang kandidato, mukha niya yun. Tapos pagbuka ng big kanya yung pala, hindi pala siya. Deepfake po pala yan. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, kahit ang presidente natin, ang presidente ng Amerika at iba pang head of state na bibiktima ng tinatawag na deepfakes na yan. Gayunman, ipinabatid ni Chairman Garcia na nai-refer na nila sa kanilang Committees on Digital Transformation and Contra Fake News ang issue ng AI at deepfake news. Pag-aaralan niya ng mga komite ang mga panukalang hakbangin para mabawasan ang environmental impact ng campaign activities tulad ng mga rally at political sorties, gayon din ang production at pagbabasura ng campaign materials. Kasunod na rin ito anya ng pagsasagawa ng mga konsultasyon sa publiko at makapag-draft ng policy guidelines hinggil sa AI at deepfake bago aprobahan ng UNBank. Sinabi pa ni Chairman Garcia na mahigpit din silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din sa media para mailatag ang mga panuntunan laban sa paggamit ng ilang aspeto ng AI. Amin pong hihingan din ang ating komento, ng payo at gabay ang ating DICT, DOST at iba pang ahensya ng pamahalaan, kasama na yung mga stakeholders natin at saka siyempre yung media. Hindi rin maitatanggi na siyempre kahit sa media, talaga namang gumagamit rin tayo ng AI. Tatandaan po natin, ang COMELEC kasi walang kapangyarihan, wala rin tayong batas
batas sa kasalukuyan na nagre-regulate ng social media sa Pilipinas. Of course, baka kasi mag-violate ng freedom of expression. Pero pagka po ang pinag-uusapan ay kampanya, campaign materials, ay meron po kaming power to regulate. Yan po yung tinatawag na Republic Act 9006, yung Fair Elections Act. Sadya namang welcome sa siyasat team ang anumang development, lalo na sa mga teknolohiya, bagamat dapat maging makatwiran at mapapakinabangan sa tamang paraan ang mga lumulutang na mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Kaisa ang siyasat team sa anumang laban o kampanya para iwaksi o hadlangan ang mga pagtatangkang gamitin ang AI upang masira ang maayos na sistema, partikular na sa 2025 midterm elections. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Pero marami na rin mga kumpanya ang nakikinabang dyan sa mga AI na yan. Huwag natin katakutan. Mukhang talagang yan ang mangyayari ngayon sa ating hinaharap, sa ating nalalapit na future. Sa mga darating na panahon. Kaysa katakutan natin, pag-aralan na rin natin. Okay? Eto, mangungumusta muna ako. Kumusta kayo mga kastig? Gawin po nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong games. Kasabay ng Paris Olympics 2024, tara't samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassadors na sina gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Mangolekta ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Payday. Yo! Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito sa Arena Plus, kompleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus ay licensed ng PAGCOR. Sa mga casting listeners and followers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Tandaan na, gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. 31 minuto makaraan alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Uy, abangan nyo po ang iboto ang tama, itama ang boto. Yan po'y election education campaign ng Aleo Broadcasting Corporation. Kailan po mangyayari yan? Sa July 21. Okay? Linggo, 7 a.m. Ayan, makakasama po natin dyan ang mga kasamaan natin mula sa Business Mirror at Filipino Mirror. Ayan, makakausap namin dyan. Walang iba kung hindi si Chairman George Erwin Garcia, Chairman po ng Commission on Elections Philippines, COMELEC, si Chairman Garcia. At sasagutin niya lahat ng katanungan namin. Okay, abangan niyo po yan. Panoorin, pakinggan at i-follow kasi naka-live po yan sa TV, sa FM po, sa mga probinsya po at saka dito sa DWIZ Metro and Mega Manila and of course sa digital channels ng Aleo Broadcasting Corporation. At ngayon, tanggap po tayo ng reports. PSA sisitahin ni Senate President Escudero ukol sa mga natuklasang questionabling birth certificates. Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Kokomprontahin ni Senate President Chis Escudero ang Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay sa mga naglabasang mga irregular na birth certificate na naging batayan para makakuha ng iba pang mga dokumento sa bansa. Tulad ng kaso ni suspended Mayor Alice Guo. Sinabi ni Senate President Escudero na pagdating sa budget deliberation ng PSA kanyang sisitahin
ang naturang ahensya sa mga issue. May kaugnayan ito sa lumabas na irregular na birth certificate ni Alice Guo na nagamit pa niya sa pagkuha ng Philippine passport at pagtakbo bilang alkalde ng Banban, Tarlac. Iginit ni Escudero na ang tanong niya sa PSA paano nangyari, ilang beses na nangyari at gaano kadalas at saan sila nagkamali. Hindi anya ito ang unang pagkakataon na mayroong mga irregular na birth certificate. Idinagdag pa ni Escudero na dapat matukoy kung may katiwalian o kapalpakang nangyari sa ahensya para nagkakaroon at kaya't nagkakaroon nga ng mga irregular na birth certificate. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, isa pang report. Mahigit 90,000 na mga estudyante nakapag-enroll na sa mga pampublikong paaralan sa Western Visayas. Alamin natin mula sa 89.5 News FM, DWIZ News FM, Iloilo, Western Visayas. Si Richard Bertuso maghulat. Richard, go! Mahigit 90,000 na estudyante ang nakapag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Western Visayas. Sinabi ni Hernani Escoliar Jr., ang tagapagsalita ng Department of Education, Regional Office 6, na naging maayos ang unang araw ng enrollment para sa school year 2024-2025. Anya, mayroong tatlong mode ng enrollment ang naipaalam nila sa mga magulang at ito ang online, in-person at Dropbox kaya walang dahilan upang hindi makapag-enroll ang kanilang mga anak. Payo ni Escoliar sa mga magulang, i-enroll agad ang kanilang mga anak at huwag nang hintayin ang last day ng enrollment sa darating na July 26. Mula dito sa DWIZ NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Babati muna ako ng Happy Fiesta. Maayong adlaw sa tanang mga taga-South Cotabato. Masinayahon nga pagsaulog sa inyuhang pistang Tinalak Festival with the hashtag Dalina Magsinadya Kita. Ayan. Sa mga nahihirapang mag-isip na ihahanda sa maparating ninyo mga celebrations tulad yan, yung fiesta na yan, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Komeya. Mapa-anniversary, birthday o simpleng merienda o kaya fiesta. Tiyak mabubusog ang inyong pamilya at ang inyong mga bisita sa Komeya Bihon, Komeya Palabok at Komeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang pamilya. Ibig kong sabihin, Komeya 3Q Bihon, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report. Nagbigay ang Iloilo ng 7.9 milyong pondo. Piso ba ito? Piso ba yan? 7.9 milyong pisong pondo? Para, kasi pondo, no? Para mapalakas ang tsansa ng mga atleta sa palarong pambansa 2024 sa Cebu City. Malapit na yan. Alamin natin ang report. Nagbabalik si Richard Bertu. Richard, go! Upang mapalakas ang performance sa kanilang mga atleta, nagpaabot ng tulong pinansyal ang Iloilo Provincial Government na 7.9 million sa Department of Education or DepEd, Division of Iloilo Province. Ang pundong ito ay naglalayong ihanda ang delegasyon ng Iloilo para sa darating na Palarong Pambansa 2024 na nakatakdang gaganapin mula Hulyo 9 hanggang 16 sa Cebu City. Kahapon ng umaga, Hulyo 7, dumating sa kanilang itinalagang billeting area sa Guadalupe Elementary School sa Vira Avenue, Cebu City, ang delegasyon mula sa Western Visayas, kabilang ang mga atleta mula sa Iloilo Province. Ayon kay Dr. Ernesto F. Sevillian Jr., School Division Superintendent, ang pundo ay gagamitin para sa pagsasanay at paghanda ng mga delegado. Ngayong taon, layunin ng Region 6 na makuha ang pinakamataas na ranggo sa Palarong Pambansa, pagpapaigting ng pagsasanay sa lahat ng sports event. Ang SDO Iloilo ay naglaan ng 4,814,750 para sa pagsasanay at pabahay ng mga atleta na sumasakop sa pagkain, pagsasanay at allowance sa paglalakbay. May karagdagang 3,100,000
172,200 ang inilaan para sa transportasyon, pagkain, partisipasyon, allowances, accommodation at contingency expenses sa aktual na event. Mula dito sa DWIC, NOS FM 89.5 Western Visayas. Richard Cordero Bertuso, nagpapalitan ng tama, naglilingkod ng tama. This Ronda so home and commercial appliances. Ulit. 1, 2, 3, go! This portion, okay na? Okay na. Sige. Tanggap pa tayo ng isa pang report. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu nasamsam sa dalawang high-value targets sa Pampanga. Alamin natin ang report ni Johnny Gole. Karing Johnny, go! Yes, both din sa dahil nga sa pinaigting na operasyon ng pulisya sa war on drugs. Dalawang high-value target individuals naman on illegal drugs itong nasakote ng mga operatiba ng San Fernando City Police Station sa inilatag nilang bypass operations dito sa bisinidad ng Barangay Kibiawan dito sa syudad kagabi. Sa ulat ng Special Drug Enforcement Unit ng San Fernando City Police Station dito sa PRO 3 Operation Center sa Campo Olivas, Pampanga, nakilala lamang sa mga aliasis itong mga natakip na suspect na sina Tastas 32 at itong si Rest 33 years old nagtatrabaho bilang caretaker sa nasabing lugar. Nasamsam dito sa mga suspect ang kabuang 160 grams ng shabu at may street value ito na 1.88 milyong piso. Ayon dito sa pulis, ilang linggo rin umano nilang isinailalim sa surveillance at monitoring operations itong mga suspect bago isinagawa ng formal na operasyon matapos ang ilang beses na test buy sa kanilang civilian pusher buyer para lubusan umanong magtiwala ang mga ito. Nasa listahan din umano ng PDEA itong dalawang suspect bilang mga active na nagtutulak ng droga dito sa lalawigan ng Pampanga habang patuloy itong isinasagawang follow-up investigation para malaman kung sino at saan galing itong isinusupply nilang droga ay isinailalim na sa drug test itong mga suspect bilang yung nakuhang drugs at mark money upang tuluyan na silang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim ng RA 9165 higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya at walang piyansang irerekomenda dito ang hukuman sa ganitong uri ng drug offense. So yan ang update. Buhat ito sa lalawigan ng Pampanga, ito sa Central Luzon Patrol. Johnny Gole para sa Impela May Todo Lakas DWIC, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Yon, maraming salamat Johnny Gole. Samantala, yung hanggang ngayon pala may mga nagkakasakit ng bulutong at nakakahawa nga ba ang bulutong? Nakakahawa daw yan. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Maraming iba't ibang sanhi ng rashes sa ating katawan. Isa na dito ang bulutong tubig. Pero totoo nga bang nakakahawa ito? Tara, let's prove it! Ayon sa hellodoctor.com na ang bulutong ay isang pangkaraniwang childhood infection na isang varicella zoster virus o mas kilala sa pangalang chickenpox. Gayunpaman, maaari itong maging malubha para sa mga matatanda kung hindi magagamot. Ito rin ay tumatagal ng humigit kulang 10 hanggang 21 araw mula sa exposure hanggang sa paglabas ng mga sintomas. Ito ay unang lumalabas na rashes na nagiging mga paltos na puno ng likido. Sa panahong ito, ang taong may bulutong tubig ay nakakahawa at dapat maging maingat sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. Ito rin naman ay sinang-ayunan ni Dr. Willie Ong dahil ayon sa kanya, nagsisimulang makahawa ito mula 2 araw bago lumabas sa mga pantal hanggang sa maglangib na ang lahat ng pantal. Kaya naman payo ng mga eksperto, iwasan ng pagkamot sa pantal, sa balat o bulutong tubig dahil maaring maipasa ito sa ibang tao sa pamamagitan ng pagdikit ng likido mula sa chickenpox at magpakonsulta sa doktor para sa bakuna at sa tamang treatment sa chickenpox. Ronda Pilipinas. Ay, pasado alas 10 na, baka kayo nagmimerienda na at yung minimerienda ninyo, yung nilalantakan nyo ngayon, baka hindi healthy yan, ha? Baka kailangan nyo sabayan yan na isang talaga namang food supplement na natural. Ito hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at NutriSource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide.
wide. Ayan. O kaya bumisita kayo sa kanilang website na mx3ph.com, ha? O kaya tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Yan, oras po natin sa buong Pilipinas. 12 minuto ba bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kaya tanggap tayo ng report. Senator Nancy Binay naghain na ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Aba, natuloy din ha. Parang nung last week ang sinasabi niya pinag-iisipan. Ngayon, tuloy na. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bugueno. Ate Sally, tuloy na. Okay, naghain na nga ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano, itong Senator Nancy Binay. Ito'y may kaugnayan sa mga nasabi laban sa kanya ni Senator Cayetano sa unang pagdinig ng Committee on Accounts. May kaugnayan sa mga issues, mga issues sa sa itinatayo na new Senate building. Matatandaang sa nakalipas na pagdinig ay nagkainitan itong sina Senator Binay at Cayetano kung saan sinabihan ni Cayetano, Senator Binay na nabuang kanaday at sinabi pa na mukhang hindi Lourdes halip ay Marites ang pangalan ng senadora. Matapos nga konsultahin ni Senator Binay ang kanyang legal team ay nagpasya sila na ngayong araw ay kanila na nga inihain sa Ethics Committee ang naturang reklamo. Ang Ethics Committee ay pinumunuan itong si Senator Francis Tolentino, pero sa mga oras na ito ay wala sa kanyang tanggapan at out of town itong Senator Francis Tolentino, bagamat nagsabi noon si Tolentino na handa niyang aksyonan ng ethics complaint oras na ito'y maihain at mai-refer sa kanyang committee. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tanggap po tayo ng, diretso na tayo sa ating balitang pampalakasan. Alas Pilipinas head coach nanawagan ng kooperasyon mula sa mga koponan ng kanilang mga players. Alamin natin ang report mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kasado na ang 2-week training camp ng Alas Pilipinas Women's National Volleyball Team na gaganapin sa Japan simula sa July 14. Ngunit may panawagan si Alas Pilipinas head coach Jorge Souza de Brito lalo na sa mga koponan ng kanyang mga players sa national team. Matatandaang natalo ang Alas Pilipinas kontra sa Vietnam noong nakaraang Biyernes sa FIVB Women's National Volleyball Challenger Cup. Isa sa mga naging major factor dito ay hindi paglaro nila Ea Laure at Jen Nierva dahil sa hindi pagpayag ng kanilang PVL team na Cherry Tigo na sumali sa team practices ng Alas ang mga players. Umaasa si De Brito na magkaroon ng pagkakaisa ang mga koponan sa magiging schedule sa national team para tuloy-tuloy ang training at makabuo ng mas maganda at mas malakas na team chemistry ang Alas. Sumang-ayon din si Team Captain Gia de Guzman sa panawagan ni De Brito. Dagdag pa niya na maganda ang magiging improvement ng national team kapag intact ang Alas, hindi lang sa laro, kundi pati na sa pag-iensayo. Inamin din ni De Brito na Thailand, Vietnam at Indonesia pa rin ang top 3 teams sa rehiyon, kaya't sinusulit niya ang pagkakataon na ihanda ang mga bagong breed ng national players. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sa ating balitang showbiz, Bea Alonzo aminadong ilang buwan nilang sinubukan ni Dominic Roque na ayusin ang kanilang relasyon. Showbiz report mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Bea Alonzo na ilang buwan din nilang sinubukan ni Dominic Roque na ayusin ang kanilang relasyon para hindi tuluyang maghiwalay. Ayon sa aktres, nakita na raw kasi niya ang kanyang sarili na ikakasal sa aktor, ngunit hindi umano nangyari ang gusto niyang mangyari dahil may mga bagay na hindi nila napagkasunduan. Minsan umano may mga bagay na hindi umaayon sa plano at minsan may plano ang Panginoon na mas mabuti at kailangan niyang i-embrace umano ito. Sa interview kay Bea ng Digital Tatler Asia, sinabi nito na hindi naging madali para sa kanila ni Dom ang kanilang desisyon na maghiwalay, kung saan kahit hindi umano siya nag-initiate ng hiwalayan, ngunit naging mutual decision naman nila ang tuluyan ng panghiwalay ng landas. Ngunit bago pa raw nila i-announce na hiwalay na sila sa pamamagitan ng official statement sa kanilang mga social media account, ilang buwan din nilang pinag-isipang mabuti ang kailang gagawin at hindi umano ito nangyari ng overnight lamang kundi isang proseso. Sinabi pa ng actress na it's always takes two to tango, sometimes relationships don't work and that's fine. Hindi naman umano niya sinisisi si Dominic sa naging desisyon nito dahil inisip lamang daw nito ang the best para sa kanilang dalawa. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama for today ay, ang sarap kayang makinig sa taong nagsisinungaling habang alam mo na ang totoo. Oo, pagkatapos mo masarapan sa pakikinig, sabihin mo sa kanya yung totoo. Total, alam mo yung totoo. Sabihin mo na rin yung totoo. Huwag mo na siyang kawawa naman. Sa bagay, paminsan-minsan. Okay, yan po kabuhan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yoto Pasha Wind, Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.